Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po muli si Attorney Robert John Donesa ng Baliwag Polytechnic College. Ang akin pong topic para sa araw na ito, pangalawang araw ng Pambansang Komperensya sa Bulacan 2020, ay patungkol sa mga misyones ng mga Iswetas at mga Recoletos sa Mindanao. Maraming salamat sa Mahang Pangkasaysayan ng Bulacan dahil sa pag-invite sa akin upang makapag-share sa inyong lahat tungkol sa mga bagay na aking kinagisnan nung ako'y ipinanganak, lumaki, nag-aral ng elementarya hanggang kolehiyo sa pulo ng Mindanao. Ang akin pong topic ay patungkol sa mga Hiswetas at Recoletos ng Mindanao. So ang aking mga layunin ay mabibigyang pansin ang mga Katolikong misyones sa Mindanao sa kasaysayang panrelihiyoso ng bansa. Masilip ang mga reaksyon at interaksyon ng mga taga-Mindanao sa mga dayuhang pari at mga banyagang pananampalataya. Mauusisa ang gampanin ng lokal na kasaysayan ng Mindanao sa pambansang kasaysayan. Bilang panimula, ang Mindanao ang huling sinakop ng mga Espanyol. Nang maging kabisera ng Pilipinas ang Maynila noong 1571, halos sa Luzon lamang nakatuon ang pananakop ng mga Espanyol sa kapuluan. Manakanaka ang mga sundalo at misyonerong na ipapadala sa Mindanao. Bagamat itinatag ang mga enkomyenda, ang mga enkomyendero ay nananatili sa Maynila. Ang paningin nila sa Mindanao ay mga kagubatan at ang kanilang mga enkomyenda doon ay pinababayaan lamang nila, pumupunta lamang sila kapag naniningil ng buwis. Kasi ang iniisip nila, ito'y kagubatan malayo sa kabiasnan. Sila ay nananatili lamang sa Manila. So paano ba nagsimula ang mga misyon doon? Ang pinakaunang misyon doon ay ang mga misyon ng mga Hisweta, no? Sa pagitan ng mga taong 1596 hanggang 1614, ang mga Hisweta mula sa pulo ng Bohol at ng Cebu ay nagsimula na ding magpalaganap ng Katolikong pananampalataya sa Mindanao. Sila ay nakahimpil sa Fort Tampakan. Hindi naging matagumpay, no, ayon sa mga Recoletos, ang gawaing ito ng mga Espanyol dahil ng mga Hisweta, dahil ito'y manakanaka, pautay-utay, putol-putol at kulang sa pangkalahatang plano. Ang mga Recoletos sa Mindanao naman ay dumating noong 1621, noong ikauna ng Marso 1621, ipinagkatiwala ni Obispo Pedro de Arce ng Cebu sa mga Recoletos ang pangangalaga sa Hilaga Silangang Mindanao. Sakop nito ang malawak na lupain mula Butuan hanggang sa Katil at sa Caraga, kasama na ang mga pulo ng Siargao at Dinagat. Ang mga Hisweta at Recoletos sa Mindanao. Itong dalawang grupo ng mga pari ay nais na magpalaganap ng Katolikong pananampalataya. Nais nilang ipakilala si Panginoong Hesus-Kristo sa mga katutubo ng Mindanao.
at sa mga Muslim na din na matagal nang nakatira at nakaugat sa Mindanao. So, noong ika-6 ng Pebrero 1624, hinati ni Gobernador General Alonso Fajardo ang Mindanao sa dalawang bahagi. Gumuhit ng katang-isip na linya mula Cabo Suluan sa Hilaga patawid sa Cabo San Agustin sa timog. Ang mga lunan na nasa Hilaga silangang bahagi ng linya ay nakalaan sa mga Recoletos at ang timog kanlurang bahagi naman ng linya ay para sa mga Hisuetas. Ang litratong inyong napapanood ay ang simbahan ng Siargao. So ito ang itsura ng Mindanao at ang linyang katang-isip na ginawa ni Governor General Alonso Fajardo. No? Sa gawing kanan o Hilaga Silangan ay para sa mga Recoletos, sa gawing kanluran naman ay para sa mga Hisuetas. Kahit madaling tingnan ang pagkahati, no, at pagkapaubaya sa bawat pari, ang Mindanao ay isa sa pinakamahirap i-pacify at i-Christianize. Sa bandang bahagi ng mga Recoletos, nandiriyan ang mga Manubo, Mandaya, Mamanwa, no? Kung saan malalim na ang kanilang pagiging Manubo o pagiging Mandaya o pagiging Mamanwa. Ang pagiging katutubo ay sagad na sa buto. Malalim na din ang kanilang mga institusyon tulad ng pagiging bagani o pagiging sundalo, pagiging baylan, at pagiging dato o pagiging alipin. Dito naman sa kanlurang bahagi sa mga Hisuetas, malalakas naman dyan ang kapit ng paniniwalang Islam. No? Ang bahaging yan ay tahanan ng mga Muslim sa Pilipinas. Nandiriyan ang Sultanate ng Sulu, Sultanate ng Maguindanao, at ang maraming sultan sa loob ng isla ng Mindanao, lalong-lalo na sa Marawi, sa Lake Lanao area. Ang simula ng misyon ng mga Recoletos sa Mindanao. So, yun ngang ika-3 ng Marso 1625, ipinagkatiwala ni Obispo de Arce sa mga Recoletos ang pangangalaga sa buong Mindanao. No? Pero ito'y binawi niya dahil ang Gobernador General mismo ang naghati sa Mindanao sa dalawang kapulungan ng mga pari. No? Kung titingnan natin ang saklaw ng pangangasiwang pastoral, halos hindi lumalampas sa 10 ang bilang ng mga Recoletos na nadestino sa Mindanao. Bawat sila ay nahati-hati sa 5 residensya at ang 5 residensya ay may 30 pamayanan at 10,000 Kristiyano. No? Ang 5 residensyang binanggit ay ang Tandag, Butuan, Cagayan, Siargao at Bislig. No, ito'y nasa Hilaga silangang bahagi ng Mindanao. So, kung makikita nyo sa mapa, nandoon ang sa bandang Hilaga silangan ng mapa ng Mindanao, nandoon ang Butuan, Bislig, Siargao, Tandag at ang Cagayan ay halos lumabas na sa linyang ginawa ni Governor General Alonso Fajardo. So ito'y naging isang conflict point ng dalawang pari, ng dalawang grupo ng mga pari. No? Nagsimula naman ang mga Hisueta
sa Dapitan, sa Zamboanga, at sa iba-iba pang mga lugar sa sa kanlurang Mindanao. Ito ang sitwasyon noong 1655. Sa larawan, makikita natin ang mga pamamaraan ng pagpunta ng mga pari sa kani-kanilang katutubong pinupuntahan at sa mga pamayan ng kanilang nabuo. Sila ay pumupunta sa pamamagitan ng mga ilog. Ang mga ilog ay naging daan para sa pagpasok nila sa mga kagubatan kung saan nakatira ang ating mga katutubo at pagbuo nila ng mga pamayanan sa mga lugar na yan at mga parokya. So minsan nauuna ang parokya muna bago ang pueblo, o pagbuo muna ng simbahan bago nabuo ang pueblo, o minsan naman may pueblo na tapos dumadating ang mga pare at nagtatayo sila ng parokya. Pasadahan natin ang kasaysayan ng Mindanao noong ika-17 taon. Noong 1635, sa pakiusap ng mga Hisweta sa Dapitan, nagtatag ang pamahalaan ng hukbong lakas pandagat sa Zamboanga upang masugpo ang mga pangangayaw ng mga Moro. Ang mga Moro ay nangangayaw o slave raid, no? Inaatake nila ang mga bayan-bayan, mga katutubong naninirahan doon, lalong-lalo na sa Kabisayaan at sa Hilagang Mindanao upang gapihin ang mga tao doon, at ang mahuhuli nila ay dakpin bilang mga alipin na ibinebenta naman nila sa pamilihan ng mga alipin sa Sulu at sa buong Timog Silangang Asya. Institusyon noon ang pang-aalipin. Noong 1655, pumunta si Padre Alejandro Lopez sa Maguindanao upang makipagkasundo ng kapayapaan. Kasama siya ni Padre Juan Montiel. Sila ay pinatay. No? 10 taon bago ang 1655, nakapunta na din si Padre Alejandro Lopez sa Maguindanao at matagumpay naman siyang nakakuha ng peace treaty o pangkapayapaang treaty. No? Ngunit noong 1655, bumalik siya para magkaroon ulit ng usapin. Hindi na siya nakabalik, siya ay pinatay na. Noong 1663, binawi ni Governor General Manrique de Lara ang lahat ng sandatahang lakas sa Mindanao upang ituon ito sa Maynila na nanganganib sa paglusob ni Koksinga, isang Tsinong pirata. Matatandaan na noong 1635, upang magapi ang mga pag-i-slave raid ng mga Moro, nagtayo ng fort sa Zamboanga. At ito'y pinuntahan ng 300 mga sundalong Kastila at 1,000 mga sundalong Bisaya. At dahil doon, sa pagkatayo ng fuerza sa Zamboanga o sandatahang pandagat, ay natigil o nalimitahan ang mga pang-aalipin ng mga Muslim, ng mga Moro, sa Kabisayaan at sa Mindanao. Ngunit noong 1663, nanganganib ang kabisera ng Pilipinas, ang Maynila, sa mga pamimirata ng mga Incheck galing Taiwan at galing mainland China. So, upang ito'y masugpo, pinatawag lahat ang hukbong napunta o nadistino sa Mindanao. Hindi man natuloy ang mga pamimiratang Incheck at hindi man nilusob ni Koksinga ang Maynila, hindi na rin ipinabalik ang mga sundalo sa Mindanao. Kaya natigil ang kolonisasyon ng Mindanao. Hindi na ito nabalikan ng mga misyon
hanggang 1718. Tinatayang sa mga pagkakataong ito na hindi nilulusob o wala ang mga Kastila sa Mindanao, tinatayang ang mga Muslim natin, lalong-lalo na ang Sultanate ng Maguindanao, no, at iba pang mga Muslim societies natin dyan sa Mindanao ay nag-consolidate ng kanilang lakas at nagpapatibay ng kanilang institusyon. Kaya nung sila'y binalikan ay buo na ang kanilang mga pagiging Muslim at hindi na sila kaya pang i-convert sa Christianity. So ang presence ng Jesuitas at saka mga Recoletos sa Mindanao ay nagbunga ng reaksyon at interaksyon doon sa mga katutubong kanilang nakasalamuha. Matatandaan na una, ang Mindanao ay hindi pa lubos na napasa ilalim sa pamahalaang kolonyal. Manaka-naka pa lang ang mga katutubo sa Mindanao na napacify na at naging incorporated na sa mga pueblo at incorporated na sa Spanish colonial na project, no? Hindi pa buo. Kaya malaking bahagi ng Mindanao ay pupuntahan pa lamang ng mga kaparian for the first time or sa unang pagkakataon pa lang. Hindi rin batid ng mga katutubo ang kaibahan ng mga sundalo, kolektor ng buwis, enkomenderos at misyoneros. Para sa mga katutubo, lahat ng mga Espanyol o lahat ng mga dayuhan ay iisa lang. Kaya naman kung ang mga sundalo ay nakagawa ng mga karumal-dumal na gawain, kahit sa mga pare natatakot ang mga katutubo, gawa nga ang paningin nila sa mga pare ay iisa lang sa mga sundalo, kolektor ng buwis, enkomenderos at mga misyon. Isa lang sila. Maraming mga asawa ang mga pinuno ng mga tribo. Ito ay isang institusyon sa Mindanao. Ang mga tribo ay dahil na din sa kanilang paniniwala at sa kanilang populasyon, sila ay may maraming mga asawa, ang mga pinuno. At dumating ang mga pare, nagtuturo na iisa lang dapat ang maging asawa ng pinuno. At ito'y nagkaroon ng reaksyon at interaction. Laganap din ang mga pang-aalipin. Ang mga Katolikong pare ay nagtuturo ng egalitarian doctrine o doktrina egalitarya, kung saan ang bawat isa ay pantay-pantay bilang mga anak ng iisang Diyos. Sa Mindanao, ang pang-aalipin ay isang institusyon. Isa rin itong negosyo. No? Pati yung pag-aasawa mo, ang bayad mo sa magiging asawa mo, ang dowry mo ay mga alipin. No? At ito'y isang simbolo ng mataas na kalagayan sa pamayanan kung ikaw ay may mga alipin. No? Pero eto, dumadating ang mga pare, nagtuturo ng pagkapantay-pantay at kailangan palayain ang mga alipin. Malakas na din ang kapit ng mga katutubo sa kanilang mga kaugalian. May isa pa nga na nakikipagdebate sa mga praile na kailangan respetuin nila ang pagiging manobo. Kasi ang Diyos ay gumawa ng mga tao, naglikha ng mga taong may sari-sariling kakanyahan. Kung kayo'y Espanyol, then kayo'y Espanyol. Kami naman ay manobo. At isa pa ay nag-aaklas ang mga katutubo sa kolonyalisasyon. So dahil dyan sa action, reaction, interaction, dumanak ang dugo ng mga Recoletos sa Mindanao.
Sa katunayan, marami-rami na din ang namatay ng dahil sa proyektong kolonyalisasyon sa Mindanao at pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristiyano, specifically Katolisismo. Halimbawa, si Padre Juan de la Madre de Dios ay sinibat sa Mindanao noong 1623. Si Padre Juan de San Nicolas ay nilunod ng sadya sa Mindanao noong 1624. Si Padre Jacinto de Jesus Maria, siya ay sinaksak sa Mindanao noong 1631. Si Padre Juan de Santo Tomas, sinibat siya sa Mindanao noong 1631. Si Padre Alonso de San Jose ay pinugutan ng ulo noong 1631 sa Mindanao. At si Padre Pedro de San Antonio sinibat sa Mindanao noong 1631. Namatay naman sa kulungan si Padre Juan de San Antonio sa Jolo noong 1640. Kasama niyang namatay 5 taon ang makalipas sa kulungan si Padre Martin de la Asuncion sa Jolo noong 1645. At sa Agusa naman, sinibat din ang isang pari. Dumanak din ang dugo ng mga Jesuita sa Mindanao. Si Father Francesco Paliola noong 1648 sa Zamboanga ay sinibat. Sinibat siya ng isang katutubong nagngangalang Tampilo, isang subanen sa pamayanan ng Punot noong ika-29 ng Enero 1648. At sa nabanggit na kanina na nakipagpulungan sina Padre Alejandro Lopez at Padre Juan Montiel sa Maguindanao para sa isang pangkapayapaang pag-uusap, ngunit sila ay di na nakabalik ng buhay. Patuloy ang pangangayaw ng mga Moro. Ang mga Moro ay umaatake sa mga katutubong na-pacify, na-resettle na ng ating mga pare. Kaya naman ang mga katutubo ay iniiwanan yung mga bayan kung saan sila pinatira ng mga pare at bumabalik sa mga kabundukan. Noong 1768, halos gumuho na ang misyon ng Caraga. Walang humpay ang panlulusob ng mga piratang Moro, naglaho na ang mga pamayanan ng Caraga at Baganga. Ang mga mamamayan ay nakaramdam ng panghihina at kawalan ng kalinga mula sa pamahalaan at sa simbahan. Ganito ang artist illustration o dibuho ng pamayanang tinayuan ng mga pader. No? Makikita sa dibuho na ang mga praile mismo ang nagpasimuno sa pagtayo ng mga pamayanang may mga pader at ito'y maprotektahan ang mga bayan mula sa pang-aalipin, no? At pang-aatake ng mga Moro. Mapapansin din sa kasaysayan na ang mga praile mismo, dahil sila yung pasimuno sa resettlement at ilagay sa isang maayos na mga pueblo, sila mismo ang namuno sa defense laban sa mga pirata. No? Kasi sila ang nag-request ng mga katutubo ay bumaba sa bundok kung saan mas safe sila doon sa kanilang mga kalabang pirata. Ang mga pari ang nag-request na bumaba sila sa mga bayan, kaya ang mga pari na din mismo ang naghahanda sa mga pang-aataking yan.
So patuloy ang pangangayaw ng mga Moro. Noong 1784, dadalawan na lamang ang mga paring nangangasiwa sa mga mananampalataya ng lalawigan ng Caraga at sila'y may mga karamdaman pa. Ang isa ay nakahimpil sa tandag at ang isa ay sa katil. Maayos naman ng konti ang kalagayan ng nasa Iligan at nasa Zamboanga. Makikita sa larawan na ang pari mismo ang namuno sa pagdepensa ng mga na-resettled, na-pacified at na-Christianized na mga natives, no? Laban sa mga pangangayaw ng mga Muslim o mga Moro, no? Ito'y si Padre Santibanez, no? Siya ay El Padre Capitan. No? So, di pangkaraniwan na ang mga pari ay naging leader na din ng militar. Pasadahan natin ang kasaysayan noong ika-18 taon. Noong 1723, nagtatag ng himpilang pangmisyon sa kabundukan ng Pinagavian at Taguluan. Ito ay sa Hilagang Mindanao, malapit sa bayan ngayon ng Cagayan de Oro. Noong 1746, naging ganap na misyon ang pulo ng Camiguin. Noong 1753, inilipat ang residensya ng Siargao sa Surigao matapos ang ilan-ilan ding taon na debatehan ang paglilipat. Noong 1768, nag-utos si Rey Carlos III na paalisin ang 140 Jesuitas sa Pilipinas. Kung ano ang kanyang dahilan ay ito'y nananatili lamang sa puso ng hari at hindi naman niya inilatag. No? Ang mga Jesuita ay inaresto, dinala sa Maynila, yung mga nasa probinsya, dinala sa Maynila at pinabalik sa Espanya sa pagitan ng 1769 hanggang 1771 o 4 na taon at may 4 na grupo ang pagbabalik. Kalaunan ay ang mga Jesuita ay pinaalis na din sa kabuuang imperyo ng mga Espanyol. Ito ang kalagayan ng Mindanao noong 1786 hanggang 1798. Lahat ng mga misyon na yan ay hawak na ng mga Recoletos, gawa ngang inilipat na ito ng mga Jesuitas sa kanila. Mapapansin din na ang Katimugang Mindanao, lalong-lalo na itong Davao, Cotabato, Timog Zamboanga, ay walang mga misyon. No? Malalakas dito ang mga sultanato ng mga Muslim tulad ng Sultanate ng Maguindanao. Ang mga Recoletos sa Mindanao sa pagitan ng 1786 hanggang 1798, 80 mga bagong paring Recoleto ang dumating sa Pilipinas. 16 dito ay masigasig sa Mindanao. Ang mga naninirahan sa Caraga ay patuloy na umiiwas sa mga baybaying dagat dahil sa mga paglusob ng mga Moro. So sa mesa, makikita ninyo na ang bilang ng mga Recoletos sa pagitan ng 1786 to 1798 ay lumampas ng 10, 16. 2 sa misyon ng Zamboanga, 8 sa Iligan Province na saklaw ang Camiguin, Cagayan, Misamis, Dapitan at Lubungan. 6 sa Caraga na saklaw niya ang Butuan, Surigao, Cantilan at Bislig. Sa larawan makikita natin ang 80 mga relihiyosong naglakbay papunta sa kanilang misyones sa silangan
nung ika-19 na taon. 11 sa kanila ay mga Recoletos. Sa pagbabalik ng mga Hisweta, noong ika-1852, pinabalik ni Reyna Isabel II ang mga Hisweta upang pangunahan ang pagpapalaganap ng Katolisismo sa Mindanao at Jolo. Kaya noong ika-14 ng Abril, 1859, dumating ang 6 na pari at 4 na kapatid sa Maynila. At noon namang Hulyo, ika-30 ng Hulyo, pinag-utos ang paglipat ng mga parokya ng mga Recoleto, 27 lahat, sa mga Hisweta. Ang pagpapalipat na ito ay matinding ipinaglalaban ng mga Hisweta at matinding nilalabanan ng mga Recoletos. Para sa mga Recoletos, umabot na ang kanilang pananatili sa mga parokya ng Mindanao ng mahigit 200 taon. Ngayon pa ba sila paaalisin? Naniniwala sila na meron silang maiko-contribute sa progress at development ng pulo ng Mindanao. No? Ngunit, hindi talaga sila napakinggan. No? May partial na pag-restore sa kanilang karapatan, ibinalik sila sa Misamis. At yun, doon sila nagtagal. So, ang Misamis na Recoletos ay nananatili sa kanila. At ang ibang bahagi ng Mindanao ay ibinalik na, itinurn over na sa mga Jesuita. Noong ika-1862, binuksan ng mga Hisweta ang misyon sa Tamontaka na kasalukuyang nasa Cotabato, Tetuan na kasalukuyang nasa Zamboanga, at Isabela na nasa Basilan. So ito ang larawan ng mga manubo sa kasalukuyang panahon. Ang mga Hisweta ay pinadala sa Pilipinas noong pinaalis sa Pilipinas noong 1768. Nung sila'y bumalik noong 1859, ipinagkatiwala sa kanila ang isang mahalagang proyektong pampamahalaan, at ito ang paglilipat, resettlement, pagpapakilala sa kanluraning kabihasnan. Ito'y civilization, humanization, at pagpapakilala ng Katolisismo sa mga katutubong tribo sa Mindanao. So, Christianization. Humanization before Christianization. So, ito ang larawan ng Tagu, Surigao, kung saan nagkaroon ng parada ang mga tao para salubungin ang pagdating ng mga Jesuita at ang paglilipat ng kanilang simbahan mula Recoletos papuntang Jesuita. Kaya naman, noong 1860 hanggang 1870, yung kabuuan ng Mindanao, Andean, ay halos nasa kamay na ng mga Jesuita. Isa sa mga naging problema nung sila'y dumating ay ang mga panunuot ng kultural ng mga manubo sa kanilang mga sarili. Nuot na ang pagiging manubo, manubuismo ng mga Agusanon manubo. Na kapag sila ay sumali sa mga misyon, paniniwala nilang magagalit at masasaktan ang kanilang diwata o ang kanilang Diyos. So, the Manubos,
sila ay masyadong maigting ang kanilang paniniwala sa kanilang relihiyon, no? Sila ay ayaw sumali sa Katolisismo. Ang mga bumalik na mga Jesuita ay charismatic ang kanilang dating. Sila ay mababait, matulungin, parang ama, no? Kaya paunti-unti ay nabighani sila sa Katolikong paniniwala. Sa larawan makikita natin ang isang provisional na parang catechetical school, no? Kung saan ang mga pari, priority nila ang pagtuturo sa mga bata. Kasi ang mga bata ay excited pang matuto at ang mga matatanda naman ay proud na proud sa kanilang mga anak na maraming alam na Latin at saka Spanish na dasal dahil sila ay tinuturuan ng mga praile. Ang focus talaga ay mga bata kasi ito ay lalaking mga Kristiyano. Yun talaga ang kanilang focus. At naging matagumpay naman ang kanilang estratehiya. Ang pagbabalik ng mga Jesuita ay may naging bunga. Ang mga Jesuita ang nagtiyaga na magtatag ng mga pamayanan sa mga ilaya sa lunas ng Ilog, Agusan, sa kagubatan ng Mindanao at sa Bukidnon. No? Sila ay nagtatag ng mga misyon sa Rio Grande at mula doon sa Rio Grande de Mindanao ay ipinakalat nila sa palibot ang mga aral ni Panginoong Hesus. Sila din ay nagtatag ng misyon sa Zamboanga, Basilan at Hulo, sa Davao, sa Dapitan hanggang Balingasag, sa Agusan at sa iba pang mga karatig na lugar. Sa pagitan ng 1863 hanggang 1884, iginawad sa mga Recoleto ang Antipolo bilang kabayaran nito sa mga nawala nila sa Mindanao. At 20 na parokya sa Tondo, Cavite, Laguna at Batangas. Ito'y kabayaran sa mga nawalang nilang parokya sa Mindanao. Nagdulot ito ng kaguluhan dahil ang mga parokyang ito ay hawak ng mga paring sekular. At ito ay nagpalala sa secularization controversy. Kung matatandaan, ang secularization controversy ay malaking issue at nagbunga ito ng pagkamatay ni Gomez, Burgos at Zamora. Yan ang larawan ng mga Jesuita, mga paring Jesuita na galing sa Mindanao, pero sa larawang yan ay nasa Ateneo sila. Ateneo de Manila. Pinatawag sila mula sa Mindanao kasi precarious na ang situation doon nung panahon ng revolusyon. So sa Mindanao, sa Manila na sila nagkaipon-ipon. Sa totoo niyan, mahal na mahal ng mga katutubo ng Mindanao, lalong-lalo na sa mga misyon ng mga Jesuita, mahal na mahal ang mga pari. Kaya sila ay nalungkot nung revolusyon, lalong-lalo na ang sentro ng revolusyon ay Manila at saka Central Luzon, mga Katagalugan, hindi ito masyadong naramdaman sa Mindanao. At nang lumaya na ang Pilipinas at pinabalik na ang mga fraile sa Espanya, nalungkot ang mga taga Mindanao kasi ang mga fraile ay parang mga ama nila, tunay nilang ama, no? Nalungkot talaga ang mga taga Mindanao. So nung dumating ang mga banda ni na Aguinaldo doon sa pamamagitan ng mga local governors na sina Gonzales, ang mga banda at ang mga iyak ng mga tao ay magkahalo habang ang mga praile ay inaresto upang i-deport at dalhin sa Manila.
Gayunpaman, tuloy-tuloy pa din ang kanilang pananatili dito. Ang litratong ito ay naglalarawan ng Samahang Recoletos sa Intramuros noong 1912. Sa kabila ng maselang kalagayan ng mga Espanyol noong panahon ng Rebolusyong Pilipino, digmaang Amerikano, Espanyol-Amerikano at digmaang Pilipino-Amerikano, patuloy pa rin ang pagdating ng mga bagong misyonero sa Pilipinas. Ang siste nga lang ay hindi na priority ang Pilipinas ng mga Recoletos. Ang priority na nila ay ang Venezuela at saka Brazil at saka South America. No? Ang mga misyonerong ito na nasa litrato ay dumating noong 1929. Matapos ang madugong yugto ng Rebolusyong Pilipino, hindi na prioridad ng mga Recoletos ang Pilipinas. Sa Venezuela, Brazil, pero Mexico, nakatuon ang kanilang mga pagsisikap. No? So, at nang bumalik ang mga Kastila, ang mga pare dito pagkatapos ng giyera ng Pilipino-Amerikano at Espanyol-Amerikano, malakas ang anti-clericalism sa Pilipinas, kaya hindi na sila masyadong welcome, no? Pero ang mga manubo sa Mindanao ay naghihintay pa din ng pagbabalik, halimbawa ni Father Saturnino Orius, Society of Jesus, ang kanilang pare upang sila ay mabautismuhan. Pero hindi nila alam, namatay na sa Manila si Father. So paglalapat sa pang-araw-araw na buhay, bilang mga guro, nakikita ko na wala tayong pinagkaiba sa mga misyonerong Recoleto at Jesuita. Gaya nila, tayo din ay may mga misyon. Ang pagtuturo sa mga estudyante. Ang pasensya, malasakit, lakas ng loob, pagmamahal sa gawain, ito ang mga katangiang kanilang taglay upang matagumpay sila sa pagbuo sa mga pamayanan at maipalalaganap nila ang salita ng Panginoon. Ang kaibahan nga lamang natin ay tayong mga guro sa ngayon, meron ng classroom, meron ng school. Nung tayo'y magturo, ang gagawin na lang natin ay maghanda ng leksyon at magturo. No? Sa panahon ng mga Recoletos at Jesuitas sa Mindanao, sa loob ng mahabang panahon, sa panahon ng mga Kastila, hindi lang sila mga guro, sila talaga ang nagtatayo pa ng mga simbahan at nagtatayo sila ng mga paaralan. Sila rin ang guro. At sa tuwing may manggagapi, no, at may kalaban, sila din ay naging El Padre Kapitan, naging military din sila, no? Ang mga estudyante naman ay maihahambing sa mga katutubo. Ang mga katutubo natin noon ay nakabahag, walang permanenteng mga pamayanan, palipat-lipat, nomadic, no? Wala silang paaralan, hindi marunong magbasa at magsulat. So, pwedeng maihambing ang mga katutubo sa mga estudyante at pwedeng maihambing ang mga Recoleto at Jesuit, ang mga misyonero sa mga guro. So, sa paghahambing na yan, malayong-malayo tayo sa kanila. No? Ang bawat isang praile ay nakakapagpatayo ng mga pamayanan, 1 hanggang 5, at ito'y pinupuntahan niya, binabiyahin niya sa pamamagitan ng kabayo, nag-i-station ng 2-3 araw sa isang bayan, dilipat naman sa ibang bayan. No? Kumbaga, minsan mag-celebrate lang ng fiesta sa isang bayan, tatanggap ng confession, magbibigay ng quiz o pasulit sa mga estudyante, at pagkatapos niyang magawa yan, ililipat na naman siya sa ibang bayan. No? Kasi kung hindi niya pupuntahan, malamang baka magsibalikan na sa bundok ang mga itinayo niyang pamayanan. So sa aking paglalahad, ang Mindanao ay epektibong naisama sa Pilipinas bilang proyekto kolonyal ng Espanyol sa pamamagitan ng mga praile o doktrinero.
Ayon nga kay Dr. Paul Dumol kahapon, nung sila'y nagkaroon ng sibikong pamumuhay sa pamamagitan ng pueblo, doon sila matatawag na bahagi na sila ng proyektong kolonyal ng Espanya. Naging madugo sa simula ang reaksyon ng mga katutubo, ngunit dahil sa pinakitang sinseridad ng mga praile at mga pari, sila din ay nagtagumpay. Masisipag at delikado ang mga praile na nadistino sa Mindanao. Kaya naging mabunga ang pagtatatag ng mga pueblo at parokya sa Mindanao. Ang pagbabalik ng Hisweta at ang paggawad sa kanila ng mga parokya ng mga Recoletos sa Mindanao at ang paglipat naman sa mga Recoletos ng mga parokya sa Antipolo, Tondo, Cavite, Laguna, Batangas mula sa mga paring sekular ay nagpalala sa maselang usapin ng secularization ng Pilipinas, secularization controversy. Maraming salamat po.